Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Bago ang lahat, dito sa video na ito, gusto ko sana magpakilala sa inyo. Ako po ay si Mr. Jovenal Domingo Narcisse. Ako po ay tubong Lawag City sa Ilocos Norte. Ako po ay pinanganak sa Lawag City at ako po ay purong Ilocano. Ang aking mga paryente o aking mga magulang ay mga Ilocano din. Ang nanay ko ay taga-Lawag at ang tatay ko ay taga Sudipen, La Union. Ako po ay isang retiradong miyembro ng Philippine Army. Ako po ay dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ako po ay nagserbisyo sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine Army ng 37 taon. At ako po ay nag-graduate sa Philippine Military Academy noong 1975. So ako po ay membro ng class of 1975 ng Philippine Military Academy. So ngayon ako po ay retirado na at nag-retire ako noong 2008 at aking ranggo noon ay Major General ng Armed Forces of the Philippines. Ang ibig sabihin po yun ay dalawa po ang estrella ko, 2-star general po ako nung ako'y nag-retire. At mula nung ako'y nag-retire noong 2008, hindi na po ako nag-apply ng trabaho sa gobyerno kahit na ako po ay pinipilit na i-recruit or pinapag-apply sa mga departamento ng ating bansa at lalo na sa gobyerno. So, ang ginawa ko po ay nagsulat sa aking blog at in-encourage ko mga tao at minotivate ko mga tao na tignan nila ang kanilang kalusugan para maging malusog. Pero ang punto ko dito ay ako po ay nagsulat tungkol sa aking mga adventures sa pagtatakbo. Ito po yung running. So, ang impression ng mga tao kasi nung ako'y nasa active service ay ako po ay talagang tumatakbo. Iyon ang eksersisyo ko. At ako po ay nagpro-promote ng physical fitness test sa mga sundalo nung ako'y aktibo. So, ganun po ang pagkakilala sa akin nung ako'y active at after or pagkatapos ng aking retirement sa Armed Forces of the Philippines. Ngayon ako'y nagkwento sa inyo, wala akong script. Ito lang ay nanggagaling sa aking kaisipan kung ano yung nare-remember ko, kung ano yung dumadating sa aking pag-iisip. At ito ay magandang mental exercise para sa akin dahil ako po ay matanda na. Ang edad ko po ay 72 years old na sa darating na buwan ng Mayo. At nakikita ko na sa araw-araw na pag-vlog dito sa YouTube channel at pagsusulat sa aking blog site ay isang magandang eksersisyo para sa ating utak. So ngayon, ang gusto kong ipahiwatig sa inyo dahil ito ay bagong YouTube channel. Dati-dati kasi itong YouTube channel na ito ay pinapakita ko lang yung mga shorts or short videos tungkol sa mga pagkain na kinakain ko
yung mga niluluto ko, at sa mga koleksyon ko na mga sneakers, sunglasses, at kung minsan, nagpo-post din ako ng mga damit na gusto ko. Pero ngayon, gusto kong magkwento sa inyo tungkol sa ginagawa ko ngayon, most especially, lalong-lalo na sa aking mga pagbibiyahe sa iba't ibang bansa. Yun po ngayon ang concentration or focus ng ating YouTube channel na ito. Ayaw ko ng politika, ayaw ko ng religion, ayaw ko mag-discuss kung ano nangyayari sa gobyerno. Ito po ay nasa mga eksperto. Wala akong galing or knowledge at ayaw kong makipagdebate, ayaw kong makipag-argue sa mga tao na hindi ko kilala. Kaya ito ngayong YouTube na ito ay ipapakita ko sa inyo mga experiences ko bilang isang manlalakbay or pumupunta sa mga ibang bansa. At gusto kong ipahiwatig sa inyo or i-share sa inyo yung mga experiences ko kung bakit ako nakapunta sa itong bansa na ito at kung ano ang dapat natin gawin para ma-motivate tayo para pumunta sa may ibang bansa at kung kinakailan gayahin natin yung mga obserbasyon natin sa pagpunta natin sa mga ibang bansa ay malaking bagay na po yan. Alam niyo sa isang YouTube channel ko, English po ang ginagamit na pagsasalita dahil gusto kong yung mga kaibigan ko sa mga ibang bansa ay maintindihan nila kung ano ang pinapahiwatig ko o sinasabi ko sa aking mga vlog or mga video contents ko. Pero ngayon, magsasalita ako ngayon ng Tagalog or paminsan-minsan sa aking dialect na Ilocano para may pahiwatig ko sa inyo kung ano yung loobin ko, kung ano yung mensahe ko para sa inyo. Para ma-motivate kayo na gawin din itong mga ginagawa ko. Alam naman ninyo na since 2008, so 2024 na ngayon, 16 years. Wala akong ginawa kundi tumakbo araw-araw. Nag-pandemic, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatakbo ko dito sa compound ko. Kung hindi, naglalakad na lang araw-araw. Hanggang sa panahon na marami akong exposure sa aking mga kaibigan sa mga iba't ibang bayan. So, nagkakaroon ako ng malaking exposure sa iba't ibang bansa. So, nung ako'y pag-retire ko sa serbisyo, meron akong vlog, ang tawag sa akin is The Bald Runner. Dahil ako po ay kalbo. So, nung panahon na yon, mahirap tanggapin na ikaw ay kalbo. Kasi nakakaya. Pero ang ginawa ko, in-accept ko. Tinanggap ko na ako'y kalbo. Wala nang pag-asa. Tumubo ang aking buhok. So, ang tawag ko noon sa akin is Bald Runner. Hanggang naging sikat yung vlog na yon at marami akong na-motivate na tumakbo. Nagsimula sa 5K, ito yung 5,000 meters, 10K, 21K, at full marathon. At noong 2009, isang taon, pagkatapos kong mag-retire, naisip ko na i-conduct ang Bataan Death March. At ang Bataan Death March ay mayroong distansya ng 102 kilometers. So, gumawa ko ng paraan para malaman ng mga tao na mayroong event na ganon. So, nung mula 2009 hanggang ngayon, nagkakaroon po tayo ng taon-taon na pagkandak ng Bataan Death March 102K Ultramarathon Race. Kung tutuusin, ako po ang nagpasimula ng event na ito. At dahil sa event na ito, dumami ang mga ultramarathon races
dito sa Pilipinas. Pero that's beyond the point. Tumatanda na tayo at humihina na rin, pero nandun pa rin yung motivation ko ng tumakbo ng mga malalayong distansya, lalo na sa ultramarathon races. But for the past 1 year, medyo binawasan ko yung pagtatakbo ko at nagbibiyahe na lang ako sa iba't ibang bansa. Nung kasi ako'y runner, ang dahilan kung bakit ako'y nagbibiyahe ay dahil maka-join ng mga running events sa iba't ibang bansa. Nanggaling na ako sa Portugal, nanggaling na ako sa Switzerland, nanggaling na ako sa Italy, sa Borneo, Brunei, sa Estados Unidos, sa New Zealand, at iba-iba pang bansa, lalo na dito sa Southeast Asia and Asia. Sa Japan, natakbo ko na rin yung Mount Fuji trail run na yan. So, ito ang dahilan kung bakit ako nakakapagbiyahe sa iba't ibang lugar sa ating mundo dahil lang sa pagtatakbo. Pero ngayon, nagbibiyahe na lang tayo sa mga iba't ibang lugar para magpahinga, mag-join ng tour, para makakita ng iba't ibang lugar, makapagkilala ng iba't ibang mga kasama o kabayan sa mga ibang bansa. Pero ang importante dito is malaman natin ang kultura o kultura ng itong mga tao na ito, lalo na sa mga malalapit na bansa dito sa paligid ng Pilipinas. At lalong-lalo na ma-experience natin kung ano yung cuisine o pagkain nila, at doon ako masayang masaya. Kagagaling ko lang sa Japan noong nakaraan linggo at ako'y nag-enjoy kahit na walong araw lang ako na tumira doon. So, dito sa YouTube channel na ito, ituturo ko sa inyo o i-guide ko sa inyo kung paano magbiyahe, lalong-lalo na sa edad kong ito. Mga senior citizens, dapat mag-enjoy kayo, lalo na sa mga retirado. At i-enjoy nyo ang inyong pension. Alam niyo, by this time, fully independent na kayo being as a parents. Malalaki na yung mga anak nyo, napag-aral nyo na sila, meron na silang kanya-kanilang pamilya, at ikaw ay nag-iisa na lang, ay anong gagawin mo? Mag-enjoy ka. Gamitin mo yung pension mo, yung mga savings mo, para magbiyahe, para kahit pa paano malakas ka pa, para lumakad, malakas ka pang pumila, malakas ka pang magbuhat ng inyong luggage, at nakakapag-isip ka pa rin para kung saan ka pupunta, lalong-lalo na pag nasa ibang bansa ka. So, yan lang muna ang aking introduction sa YouTube channel na ito. Wala akong script, hindi ko po i-edit ito. Kung i-enjoy nyo ang pagsasalita ko dito o pag-explain ko at nasa pareho tayong kalagayan na retirado na gustong mag-enjoy habang malakas pang lumakad, dito ang inyong YouTube channel. Alam ko marami lahat dyan ang medyo high-tech na senior citizens na gustong manood ng YouTube channel, ay sana naman mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel dahil sama-sama tayong mabibigyan ng lesson or tips kung paano natin i-enjoy ang natitirang taon pa bago tayo mawala sa mundong ito. So, itong video na ito ay tungkol sa paano pa i-enjoy ang ating retirement. Whether going abroad, kumain ng masarap na pagkain, okay, mag-eksersisyo, at ano mga tips
na magandang gawain ng isang retirado or pensyonadong Pilipino. Salamat at tuloy-tuloy natin gagawa ng video content tungkol sa aking mga tips at sana subaybayan nyo ang ating YouTube channel. Siyempre, sana mag-subscribe kayo at suportahan nyo itong YouTube channel na ito. At kung meron kayong mga comments or gustong malaman or mga haka-haka or concerns or problema, ay pwede nyo isulat sa comment section at dali-dali ko pong sasagutin ang inyong mga problema, suggestion, advice at concerns. Salamat po sa pag-watch. Ano bang Tagalog ng watch? Pagpanood ng video content na ito. Salamat po at sana kayo po ay healthy, malakas at may kaya pang manood ng aking YouTube channel. Diyos tagina kada kayo. Amin.